Ivan, ano na ang latest na balita dyan sa Pinoy na kritikal ang kondisyon ngayon sa Israel? Yes, Monica, ayon sa update na nakuha natin sa Department of Migrant Workers pati na rin OWA, isang overseas Filipino worker o OFW ang kasalukuyan ngayong nasa intensive care unit sa Israel matapos mapuruhan ang kanyang leeg o maipit yung kanyang leeg matapos tumama ang isang missile galing sa Iran. Ngayong araw, 4 ang naiulat na injured OFW sa Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, 2 rito ang na-discharge na sa ospital habang 2 pa ang nakakonfine, kung saan isa rito ang nasa malubhang kondisyon. Yung ating kababayan na nasa critical situation, naipit po yung kanyang leeg, and monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng naturang OFW. Mayroon na rin anyang kasamang kapamilya ang 2 biktima na nananatili pa rin sa ospital. Tiniyak naman ng tanggapan na ngayong araw ay maipararating rin nila sa mga kaanak ng mga ito sa Pilipinas ang nangyari sa 2 napuruhang OFW. Samantala, 14 na OFWs mula sa Rehovot ang nabigyan ng pamahalaan ng basic needs, kung saan 8 ang nasa temporary shelter, 5 ang nananatili pa rin sa kanilang mga employer, habang isa naman ang piniling manuluyan sa kanyang kaibigan. Kaninang umaga nakauwi na sa bansa ang 18 OFWs na papunta sana ng Israel at Jordan, ngunit na stranded sa Dubai. Ayon kay Orla, halos 15 years ng caregiver sa Israel, first time niyang ma-stranded ng 48 oras. Ngunit sa kabila nito, pipiliin pa rin niya na magtrabaho roon. Siyempre po, nasanay na din kami sa trabaho namin at kahit na yung gera, almost twice a year meron, nasanay na din. At saka siyempre sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Anya, pinayagan naman sila ng kanilang mga employer na manatili muna sa Pilipinas, ngunit hinihintay pa rin nila sila ng mga ito oras na magbukas muli ang airspace ng Israel. Inaasahan naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagdami ng mga magre-request ng repatriation mula sa mga OFW sa Middle East, lalo na sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kaninang umaga, 92 na ang nagpatala ng mga nagnanais umuwi ng Pilipinas. Meron ng 82 talaga napipintong umuwi. And since the Friday attacks, 10 have signified their desire to come home. So that's around 92 in our list in terms of those who are prepared to come home. Una nang tiniyak ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Menjola na pinaghahandaan na nila ang ibang paraan para sa isasagawang repatriation efforts, lalo na at kasalukuyang sarado ang airspace ng Israel. Ngayon, actually nakikipag-coordinate tayo sa Philippine Embassy natin sa Amman, Jordan at saka sa Egypt, sa Cairo. Our Philippine embassies doon, tinitingnan nila yung pamamaraan kung paano natin pwedeng i-repatriate through those countries yung mga Pilipino natin. So, minomonitor natin yung mga movements at saka ng mga borders. Monica, tiniyak ng pamahalaan na oras na makauwi ng Pilipinas ito mga i-repatriate na mga OFWs ay may naghihintay sa kanila na financial assistance at sasailalim rin sila sa reintegration programs upang magkaroon sila ng tsansa na makahanap ng ibang hanap buhay, lalo na at nawalan sila ng trabaho dulot ng umiiral na gulo ngayon sa Middle East. Yan muna ang update mula dito sa NAIA Terminal 1. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez.